Diba? Parang walang nangyari mga kabady. Sa mga nag-comment pala mga kabady, mag-invest daw tayo ng isa pang Voltron. So yung Voltron kasi natin mga kabady dalawa po. Itong isa na to tsaka yung isang nasa tela bangko. Sa makina naman, meron din tayong makina mga kabady. Ito yung isa. Yan yung RD120. Meron tayong RD140. Yung nakasalpak sa Voltron. At meron din tayong air-cool mga kabady. Kaya lang isa nating air-cool, bali dalawa. Isang air-cool na 12 horsepower at saka isang 7.5 horsepower yata yung isa. Yung D3 na di kaligay mga kabady. Yung isang air-cool na itim nandun sa telabangko mga kabady, yung 12 horsepower nakasalpak doon sa Voltron na isa at yun ang ginagamit nating pampatubig. Mainam din sana kung marami tayong gamit, kaya lang ani naman natin lahat yun, hindi naman natin kayang paandarin na sabay-sabay yun. Ano mga kabady, pagka naman ano na tayo doon sa kabila, at kapag nakagraduate na tayo doon sa kabila doon mga kabady, so wala, dito lang din tatakbo yung makina ng tsaka Voltron. Kaya pwede na tayong magdalawang makina tsaka dalawang Voltron. Din tayo tututok para hindi persado yung Voltron na nakasalpak natin, para kumbaga parang may pahinga siya. Ito lang patutubigan niya, itong dalawang area na to. Tapos yung isang Voltron dito na sa may isang kalamansi na to mga kabady. At maraming salamat din mga kabady sa nag-comment. At okay naman yung comment niya dahil yun nga, magpundar nga daw tayo ng Voltron. Ayun, share ko lang sa inyo mga kabady na yung Voltron natin dalawa po. At hindi rin kasi biro ang presyo ng Voltron mga kabady. Kung gaano haba ng Voltron mo, kunyari 12 feet. Dati kasi mga kabady, ang per feet ng Voltron is 1,000. Dati pa yun mga kabady, nung una pang bilhin natin ng Voltron. Ewan ko lang sa ngayon. Sige, ilagay na lang natin na 1,000 per feet. So kung 12 feet yung Voltron mo haba, so 12,000 na yun mga kabady. So yung Voltron ko kasing nandito 14 feet yan mga kabady. Ang bili ko dati 16,500 ang pagkakabili ko, ang pagkakatanda kong bili ko dito mga kabady. 16,500 o 18,500. Nasa dalawa na yan mga kabady. Yung pagkabili natin ng Voltron na bago na yan. Nasa apartment pa tayo nun mga kabady nang binili kong bagong Voltron na yan. Yan yung mga kabady. Unti-untiin natin. At yan naman ang ginagawa natin. Kagaya niya, nakapagpundar tayo ng isa pang spray na decharge, yung grass cutter. Kaya lang mga kabady, yung grass cutter natin nasira yung isa, pero papagawa natin yan pagka pumunta tayo sa bayan. Patingnan natin kung ano yung nasira. At ano pa ba mga kabady, sa spray meron naman tayo, kompleto naman, na gagawa naman natin ang paraan at nare-repair naman natin pagka nasisira. Ano pa, power spray meron din tayo. Nakapag-pundar tayo dati ng power spray. Meron na yung ginagamit ni Pare Miguel, pinang-spray ng kalamansi. Baka nga magpabili pa daw siya ng isang hose pa na 100 meters mga kabady. Yung itim na hose na ginagamit pang spray, yung ganyang kalaki mga kabady, para pagka nag-spray daw siya ng kalamansi, kasi darating daw doon sa time na yun nga, pag malalaki na, para dito na lang yung hose na isa. Kasi isang trabaho din yan mga kabady. Pagka nakakadkad yung hose dyan, lilipat natin dito, so isang trabaho din. So mainam din naman yung suggest ni Paramix. Pero tsaka na yan mga kabady, hindi naman ngayon pa yun. Pagka pumipitas na tayo ng kalamansi, yun kayang kaya na nang ilabas na ng kalamansi natin yung pambili nun. So ayan, nakapag-spray na si Paramix, kaso hindi pa yata yari. Kaya nga muna tayo naman, nagbububong tayo mga kabady ng palaya, 8 butas na lang, ay bali 16 butas yung ating binububungan. So bukas magpapatubig na naman tayo sa ampalaya mga kabady. Baka mamayang hapon ilipat na namin ni Chong yung mga lona para maikasa dito, para just in case na aandar na lang tayo, tutubig na lang. So hindi tayo maglalamay mga kabady. Pahinga muna tayo. So kung magtutubig tayo bukas dito,
kinabukasan dito sa kabila, sa taas o sa baba. So mga isa't kalahating araw o 2 araw tayong tutulog dito mga kabady. Basa pa yung lupa mga kabady, pero gaya ng sinabi ko, nagpataba tayo ng basa ang lupa. So syempre malulusaw na yon. Kaya lang hindi pa kakainin ng gulay natin yon. Kaya kailangan natin banlawan para ma-absorb nung halaman natin yung in-apply natin. Sunod ulit niyan. Anong petsa ngayon? So 15 or 16 papataba na naman tayo ulit mga kabady. Dalawang klaseng pataba na naman yung i-apply natin sa ampalaya. Goods. Ayos mga kabady. At si Side galing kanina dito, kinuha yung kanyang hindi marunong umuwi. Yung hiniram naming bareta pang butas ng mga buho. Tas na chinek nga niya yung ampalaya nating pangalawang tanim. Yun kasi yung kasabay nung butong binigay namin sa kanya. Nagtataka nga daw siya, ba't ayaw sumintad nun sa kanya. Ibig sabihin ayaw bumuulas. Sabi namin ibili niya ng magandang klaseng pataba. Ito kasi yung kasabay nung kay Side mga kabady. Yan yung huling tanim natin. Ito yung unang tanim natin So ito yung kasabay nung kay Side. Ito nandito na malapit nasa kalagitnaan na sila mga kabady halos. Yung kay Side daw ganito pa lang ang itsura. Ano ba? Ganito. Halos maganda pa nga daw to doon sa kanya. Sabi namin pangatlong pataba na namin to. Kaya yun ang suggest namin ni Kuya, ibili ng angkop na pataba para doon sa ampalaya. Kaya nga mga kabady, marami din yan. Nagitsan lata. Kaya yan. Tsaka dapat laging tubig, sabi namin. Kailangan kasi mga kabady sa ganyan naka petsa o yung naka date. Ganun mga kabady. Kung anong petsa ka nagpatubig o anong petsa ka nagpataba, kailangan alam mo para sa susunod na bibilangan mo siya ng 6 to 7 days. Ganun po mga kabady. Tayo nagpataba tayo niyan nung pangalawang pataba natin. January 1. Sinundan natin ng January 1, natapos kami ng January 4 dahil dilig yung ginawa natin nun mga kabady. Tandaan nyo yun noon nanginig yung tuhod ko sa sobrang sakit ng likod ko, tumigil ako doon. Sabing pagka hindi mo kaya, tigilan mo muna. Manap ka ng ibang trabaho na makakapag-relax ka kahit papano. Kagaya niyan, nagpataba tayo ng isang araw. So ang ulit niyan sa 15 or 16 pwede na. Maluha-luha. So bigyan ko ng idea mga kabady kung magkano na yung ating gastos. Update muna tayo dito sa ampalaya natin. So tinotal ko siya ngayon. Umabot na siya ng 119,895. So kulang ng 120,000 mga kabady. So yun na yung kung ano yung nakikita nyo nandyan mga kabady. Ang palaya, lahat yan 119 mga kabady. Ito po yung aking baba ko yung cellphone ko. Ito. Yan yung ating listahan. Yan, Rodel Ampalaya Crop. So hindi kasama dun yung alambre mga kabady kasi may alambre na tayo, hindi na tayo bumili. So ang total nya ng price, ang gastos update natin sa ampalaya is umabot na po siya ng 119,895. So papalo na to na ngayon ng nasa mahigit ng 120 kasi bibili tayo ng diesel mamaya. Andyan yung pera mga kabady. Imagine mga kabady paunti-unti na ipon yung pera natin dyan. Ampalaya pa lang yun mga kabady
Wala pa tong mais natin. Wala pa tong mais, tsaka yung mais sa kabila. Sili dito, tsaka kamatis. Tsaka yung mga gastos natin sa ampalaya. Ay, sa kalamansi, kako ba? So, yung sa kalamansi, tsaka na natin kukumpitin yan pagka pumipitas na tayo. Baka magulat tayo pare-parehas mga kabady sa nakapasok na pera niya. Kung magkano nang nakapasok na pera dyan natin. Andyan ang ating ano, tawag dito, savings. Ako na lang dyan sa gulay. Kaya papansin nyo mga kabady, medyo ano tayo ngayon. Sabi nga ni RB, diet muna. Gawa ng walang pasok, panay labas. Which is nakikita naman natin yung pinapasok natin. Ay nakikita naman natin yung nilalabas natin na maganda naman yung kinakalabasan kaya nga. Baga worth it lahat ng ating pagod tsaka gastos pagka ganyan yung sistema ng mga gulay natin. Kaya ayan, tip lang yan mga kabady sa gustong sa gusto lang naman po mga kabady na maggulay, magampalaya sa ganito kalaki mga kabady. So estimate nyo na mga ganun yung mauubusin nyo. Pero kung wala pa kayong mga gamit, syempre sama yon, gaya ng alambre. So possible mga hihigitan nyo pa yun mga kabady kung bibili kayo ng alambre, kasi maraming alambre pumasok dito. Magkano isang rolyo ng alambre? Nasa 3,000 na. Kung di ako nagkakamali, baka kulang 10 alambre pumasok dito. So kung 10 rolyo, 30,000 na yan mga kabady. Possible mga ganon. Kaya wala mga kabady, maghihintay pa tayo ng konti na lang bago tayo bumalik mga kabady, o bago maibalik yung ating puhunan. Pagka humarvest tayo dito mga kabady, meron akong iba-vlog na na isa mga kabady kung bakit kahit pa paano meron tayong pang tos-tos dito. Tutubusin natin yun. Sinabi ko na sa inyo mga kabady. Andun pa siya sa bayan ngayon, nagpapalamig pa siya doon. Malamig daw doon kasi dito mainit kaya doon muna daw siya. Papalamig muna siya doon. So yun yung price update natin sa gastos natin dito sa ampalaya. At sa mga kabady po natin na gusto namang maghingi ng update kung magkano na ba nagastos natin dito sa ating mga mais, comment kayo mga kabady at titingnan natin kung magkano na naubos natin dito sa itong mais natin na to, at saka yung mais natin doon sa Tela Bangko mga kabady. Gastos natin dito, ulitin ko lang mga kabady, yun yung ginastos natin mula land preparation hanggang sa ngayon. Yan, mag-isang buwan na. Yun ang gastos natin. Tas dito kung gusto niyo rin mga kabady, share ko din sa inyo mula land preparation hanggang sa edad niya na yan. Okay, comment na lang kayo mga kabady at hintayin natin yung comment nyo. Nireveal natin yun mga kabady sakali lang na meron tayong mga kababayan na naghahalaman din. At least kahit pa paano mai-compare natin yung, o mai-compare nyo yung nagagastos pero may nag-comment tayo dating isang kabady na maliit pa daw yung gastos natin na yon mga kabady. Depende po yan sa lugar kung magkano yung bentahan sa inyo, magkano yung presyo dyan sa inyo, depende po yan. Pwedeng mas mababa dyan sa inyo or mas mataas dito sa amin, pwedeng mababa dito, mataas dyan, depende sa bilihin sa area kung saan man lugar. Kaya nga dito yun ang naubos natin, kasi may nag-comment nga na yung sa kanila daw mas malaki yung gastos kumpara dito sa nakatanim nating ampalaya. Pero halos hindi ako nagkakamali doon sa comment nung kabady natin halos sinlaki lang din daw yung pinagkamnan, pero ang gastos daw nila malaki na. Good luck at sana yung makasingit. Yun, nakita naman natin biglang palo yung presyo ng ampalaya. Nagmula sa 35 yun mga kabady, pumalo ng 60. So
So sana magtuloy-tuloy, sana abutan natin kahit ilang pitasan, kahit mga 10 pitas lang na ganun ang presyo mga kabady. Sarap na nun mga kabady. Tayo nangangarap na sana abutan natin at sana matikman natin kahit pa paano yung ganong presyo. So ayun lang naman yung ano natin mga kabady. Kaya tayo nandito, syempre naghahanap buhay tayo mga kabady para kumita para sa pamilya natin. So ayun lang, i-share ko lang sa inyo mga kabady. So yung puhunan naman natin na yun mga kabady, hindi pala nasabi. So yung puhunan naman natin na yun, nanggaling din yun, kung matandaan nyo, dito sa palay, sa mais. Matatandaan nyo yan mga kabady. Yung puhunan natin nun sa mais, tsaka yung konting kinita natin, tsaka ganoon din sa palay. So nagdagdag lang tayo ng konti. Tsaka hindi natin pwede kasing ibili ng kung ano-ano yun. Gawa ng mamamatay yung ating kapital, mauubos. Kaya iniro-roll lang natin sa iba pang gulay. Kagaya nun yung puhunan natin nasa around 30 plus, tsaka 30 plus o 60. Tsaka yung natabi nating puhunan sa sitaw noon na halos mahigit 30 din. So kung susumahin natin, naglalaro siya sa 100,000. So yun yung nakapasok dyan mga kabady. Nagdadagdag lang tayo ngayon ng paunti-unti mga kabady. Ganun yung setup natin. So kagaya nyan, pag lumabas yung puhunan yan na nasa 100,000 mahigit, i-roll ulit natin yon sa ibang crop naman, kung ano naman ang itatanim namin. Kaya dito may plano na kung ano tatanim natin dito pagkatapos nyan. Tsaka dyan may plano na rin dyan, pipino tsaka ang patola naman, ang pang ano natin, pang tagulan. So wala na naman tayong hawak ng pera mga kabady. Ano na naman ulit. Pero ibig ko kasi sabihin mga kabady, yung every other day meron tayong hawak kahit magkano lang, na iikot natin ba, yung nagagamit natin siya. Yung paghalimbawa kinabukasan meron kang darating na faktura, so yung pera na yun, ma-roll mo siya, maiikot mo, magagamit mo kung saan mo pwedeng gamitin sa mga halaman. So yun lang. Alam kong yung iba nating mga kabady dyan gusto rin ng yun nga, pag nauwi ng Pinas, magpa-farm, tatanim ng mga gulay. Laki na ng bunga. So pagka may mga tanong kayo mga kabady na kaya nating sagutin about sa gulay, yung mga kung anong diskarte namin, at gusto nyo rin naman malaman, pwede po namin i-share sa inyo yan. Hindi po namin ipagdadamot yan mga kabady. Basta't yun lang ano namin yun lang alam namin, tsaka yung kaya namin lang. Pwede kayong mag-message mga kabady, pwede rin kayong bumisita kung gusto nyo po. Mag-PM lang kayo mga kabady at pag-usapan natin. Okay, tapos na. Laki na ng bunga. Ito mga kabady Ano, marami na rin laglag na bunga. May na nakakadkad na yung mga bulaklak na lalaki. Yung mga dilaw na bulaklak mga kabady, yun yung bulaklak na lalaki. Kasunod na yung babae niyan mga kabady. Sinasabi kong bulaklak na lalaki, ganito siya mga kabady. Yan. Yung susunod na yung babae niyan. Excited na ba kayo mga kabady? Kung makakarami ba tayo ng harvest dito sa ating ampalaya? Sabay-sabay nating alamin yan.
Pagdating ng harvest season. Kami rin mga kabady, excited na kami. Lapit na, konti na lang. Konting hintay at tiyaga na lang. Magbubunga na lahat ng pinagpagura natin. Bubunga na yung mga papagura natin at pinagpupuyatan. Nagsakitan ng katawan. Nagkagastusan. Babi, nag-spray na sa paramig ng kalamansi. Mild na spray pa lang yan, 3,000 na. Mahigit. Mild pa lang yan ha. Kumbaga, pang ano lang yan, panlinis lang. Pero pagka nag-spray ka na talaga dyan, yung isang area na yan, uubos ng mahigit 7,000 yan. Wala pang gasolina yan. Ubusin gasolina yung mga 300 sa dalawang area, ang 20,000 isang sprayan, 15 kasi 8 ganun. Nilalagarin niya na pwede ng grass cutter ito, makapal na yung suko. Wala naman. Grass cutter pa siya bukas. Tapos sasabayan daw ni pare Carl na spray damo. Ganda ng mas ni pare Miguel na.